Okay, welcome and good day to all. Dito po tayo muli sa ating pagpapatuloy po ng ating serye dito po sa Prophetic Insights on the Book of Revelation, where we can actually dali lang na wala po yung live natin doon sa okay, dali lang. Okay. So welcome po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po dito sa ating Prophetic Insight. I'm trying to have a live on our another site or ating page po sa SDA Online Study. Medyo nagka-problema. Musta si Sister Susan? Yan na nga po ay hindi pa siya nakadalo po rito. Wait lang natin. Dali lang Sige po. The Lord, thoughts of prophetic prophetic. Okay. So medyo nagka-problema po sa isang ko natin. Ngunit patuloy lang po tayo, ano? So dito po tayo sa ating prophetic insights on Thyatira. This is the fourth church where we are dealing with, ano? So patuloy po natin at para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po ay kami po ay nagpapasalamat na nandyan po kayo at patuloy na nagsusubaybay po sa ating pag-aaral dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. So this is actually the church that had a false prophetess. So atin pong matunghayan at ating malalaman po kung sino yung prophetess na ito, ano? Na kung saan ay karamihan po sa ating mga kapatiran ay hindi po lubusang na pag-aralan at naunawaan po ang ano po ba ang kaugnayan nito sa atin, ano? Na kung saan ay malalaman po natin dito sa ating pag-aaral po sa Prophetic Insights on Thyatira. Okay, and the theme for our series actually is prophetic lessons from the seven churches. Is the connection? So anong connection po natin dyan? Okay. Now, ang ating pong prayer thought ay hinango po ito sa Reflecting Christ, page 313, which also found in the Bible, is the Bible Commentary, volume 6, page 1062. Sabi po rito, on the Sabbath, Luke declared, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made.
And we sat down and spake unto the women which resorted thither, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira. So this is regarding the business that are actually ongoing as it was recorded in the Bible. And Lydia was actually mentioned here, which she was a member or resident of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. Lydia received the truth gladly. She and her household were converted and baptized, and she entreated the apostle to make her house the home. The Acts of Apostles, page 212. God's Spirit can only enlighten the understanding of those who are willing to be enlightened. So ang sino mang hindi willing to be enlightened, talagang hindi makareceive ng liwanag. Ano? Kaya nga po ang pag-aaral sa Biblia ay ito ay bukas. Dapat po hindi pilit. Ano? This is an individual responsibility and accountability as well. Kaya hindi po dapat tayo nagkakaroon ng mga debate. Ano? Once there is a debate, argumentation, and even hurtings will be in that situation. Dahil magkaroon po yan ng argumentation at saka magkainitan. Kaya nga po, ang pagpresenta po ng katotohanan ay hindi sa pamagitan po ng papilit na mga pamamaraan po. Kundi ito po ay isang talagang individual responsibility na kung saan ay nais ng Panginoon na atin pong maunawaan na we are actually what we call this, tinatawag natin nito mga kapatid na we are free individuals na mayroon po tayong freedom to choose. Okay, sabi pa po rito, God's Spirit can only enlighten the understanding of those who are willing to be enlightened. We read that God opened the ears of Lydia. Mapapansin po ninyo natin dito na the Lord, it is God who opened the ears. Kasi may minsan mga kapatid ay talagang kung ang Panginoon na po ang magbukas ng ating mga tainga, talagang makakarinig tayo. So we will be enlightened. And so Lydia was actually one of those recipients na ang Diyos po ay nangusap sa kanya. Okay? So that she attended to the message spoken by Paul to declare the whole counsel of God and all that was essential for Lydia to receive. This was the part Paul was to act in her conversion. And then the God of all grace exercises power, leading the soul in the right way. God and the human agent cooperated and the work was wholly successful. So yan po mga kapatid ang gawain na kung saan ay ang Diyos po ang siyang gumagawa. Kaya nga po, pag ang Diyos po ang siyang mangusap sa bawat puso. Kaya nga po, sabi rito, God opened the ears of Lydia, na kung saan ay doon po ang isang kaparaanan na kung saan ay Panginoon po ay nangusap at nagkaroon nga po ng kapangyarihan na si Lydia po ay nakaunawa. Kaya sa ating pong pag-aaral ay walang iba pong kapangyarihan na makapagbigay po sa atin ng tamang unawa sa banal na kasulatan, kundi ang Diyos lamang po. Maliban ang Diyos ay mangusap sa ating mga puso't isipan, mga kapatid, ay hindi natin lubusang maunawaan ang mga bagay spiritual. Because we are spiritually dead. Na kung saan ay walang iba po na nais ang Panginoon, kundi tayo po ay mabigyan ng liwanag na kung saan ay this will actually make it possible na ikaw at ako ay magkaroon po ng kaligtasan. Okay, tayo po muna manalangin.
Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailanlang ng aming samot dilengsin na nagpapasalamat na nagkaroon po kami ng pagkakataon upang ipagpatuloy po ang aming serya dito sa Prophetic Insights, especially po dito sa karanasan po ng Tiatira na kung saan ay ang hamon ng uh, religious body that will make the people of God wondered or wonder in the darkness. May you also help us, O God, to understand na nais namin pong Panginoon na kayo po ang siyang mangusap sa amin na itong mga karanasan ng taga-Tiatira ay maging lesson din po sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon at kung may mga bagay po na hindi po kami na ask sa inyo ay kayo nawa ang siyang bumalot sa aming mga buhay upang ang lahat ng bagay na nais po ninyo para sa amin ay aming matanggap. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy na kung saan ay dito mapapansin po natin na ang layunin po ng ating pag-aaral na ito ay upang maunawaan po yung spiritual corruption na kung saan ito po ang nag-creep or talagang pumasok po sa iglesia. At ang consequence po nito ay nagkaroon po ng mga false teachings na bumalot po sa kasaysayan na atin po yung naramdaman hanggang sa kapanahunan ngayon. Okay? So, atin din pong i-identify yung historical and prophetic significance of the Church of Thyatira. And then, kung ano po ang role ni Jezebel. Alam po natin itong si Jezebel ay sa panahon po ng mga Kristiyano ay wala na po, no? So, sa larawan po ni Jezebel ay mayroon pong representation po ito, no? Bagamat binanggit po yung pangalan ni Jezebel, hindi po ibig sabihin na siya po ay literally ay bumangon mula sa libingan at siya po ang nagpapakilala ng Jezebel. No, it will be actually misunderstood if we say that it is a literal Jezebel. Ano? So atin po yung maunawaan kung sino po ang representation ni Jezebel as a false prophetess po na nag-lead or talagang nanguna sa apostasiya po ng Iglesia ng Panginoon. Actually, yung Iglesia ay tinawag, ngunit mayroon pong mga kapatid na ah, may tumanggap, okay, na sila po ay namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mayroon namang mga tao na nag-profess na sila po ay Kristiyano. Kaya nga po, we are actually considered na sinabi nga po dito, God's people led into apostasy. Okay? Recognize how these lessons apply today. So atin din po yung tingnan kung ano po ang application nito sa ating kapanahunan ngayon. Okay? Na kung saan ay we need to claim the promises of the Lord that we can overcome as well as it was the warning. Mayroon pong mga warning na pinagkaloob ng Panginoon na para po ma-overcome ito. Okay? So patuloy po tayo dito sa message to Thyatira. Ano po bang mensahe? Ano pong mensahe ng Thyatira na kung saan ay ito ay mapapansin natin na it is actually the declaration or a message that God wants to His people. Kaya sabi po rito, these things saith the Son of God. So it is the Son of God that makes it available for His people that He speaks. Na kung saan ay dito po ay mangusap po ang Panginoon, okay, sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod na mga apostol na sa kapanahon ng iyon mga kapatid ay they are actually the one that was sent to these churches. And at that time, when John, the beloved or revelator, ay na-exile sa Patmos
Ayon po mga kapatid ay nagkaroon po ng sulat at Jesus Christ revealed what will be the message appropriated to the church in Thyatira. Kaya sabi rito, these things said the Son of God, who had his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. It is likened to the fine brass. Alam niyo po mga kapatid, yung pag likened to a flame of fire and fine brass, it has a significance in Bible prophecy. Na kung saan ay mapapansin po natin na itong brass is actually non-corroded o hindi po siya makalawang, hindi po siya uh, deplore, hindi po siya bababa, kundi talagang kwan po siya. It has a quality. So, it is actually appear here that Christ is not changeable. Okay? Hindi po siya nagbabago. So it is not, it has actually a capacity or uh, characteristics that it will not be rust. Katulad po sa mga barko po, ang ginagamit po dyan ay brass, ano? Para hindi po siya makalawang. So yan po. Christ appears as the all-seeing judge, ready to purify and refine His people. So yan po yung pagpapakilala ni Kristo sa mga taga-Thyatira. Okay? At ano pong commendation? Mayroon po namang mabuting sinabi po ang Panginoon patungkol po sa mga Thyatira. That they are actually, ang sinabi po dyan mga kapatid ay ito po ay papuri. It's commendation that I know, sabi rito, I know thy works and charity. So alam ng Panginoon mga kapatid, actually itong mga churches ay sa umpisa po ng kanyang pananalita dyan, sa kanyang mga commendation, I know thy works. Alam ko kayo, alam ng Panginoon kung sino po tayo. Ano? So, I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works and the last to be more than the first. The church had faithful believers with love. Kaya itong si Lydia, mga kapatid, ay binanggit po sa binasa natin kanina, sa ating prayer thought, na kung saan ay si Lydia ay isa sa mga membro na binuksan po ang kanyang tainga. Talagang yan po ay gawain ng Panginoon na kung saan ay it was God's initiative that His people could hear the message. Kaya nga po, once na ang Panginoon po ang gumawa, ay talagang kwan po yun, sigurado. Ano? Ito po yung sinasabi natin na ang Diyos po ay may nais ng kanyang bayan ay maipakilala na siya ay ang Diyos mismo ang pumili. Ano? Bagamat hindi po tayo naniniwala sa once you're saved, always saved. Because it is actually not biblical. There is also a mention of predestination, but God doesn't interfere with the choice of a person. Okay? May free will po siya. Binigyan po ng karapatan ng tao na magkaroon ng pagpili. Kaya nga po mayroong nawawala din. Ano? So, ito po isang pagpapakilala lamang mga kapatid na ang Diyos po ay nagnanais na ang kanyang bayan ay magkaroon po ng kaligtasan. Okay. So dito po sa mayroong rebuke din ang Panginoon, ano? Ito po isa sa mga makita natin sa kasaysayan sa mga taga-Thyatira na the false prophetess Jezebel. Sino po ba ito? Okay. So ito po yung nakatala dito sa verse 20 na notwithstanding I have a few things against thee. So mayroon po siyang sumbat na mayroon pong bulaang propetisa sa kanyang kalagitnaan. Na subalit mayroon ako laban sa iyo sapagkat pinahihintulutan mo
ang babaeng si Jezebel, no? Na tinatawag ang sarili niyang mayroon po siyang sariling pagtuturo, ano? At seduce the servants to commit fornication. Ito po yung fornication na ito ay hindi lamang siya physical, kundi ito po ay fornication spiritually because they are now introducing new theories, new teachings, and to eat things sacrificed unto idols. So yan po yung may mga kapistahan. So these are introductions of those teachings na nangyari po yan sa kasaysayan. At hanggang ngayon po mga kapatid, may mga introduction of some false teachings na dapat po maging aware po tayo. Jezebel represent, ito na po mga kapatid ang sinasabi dito, na hindi po to si literal na si Jezebel, kundi ito po ay nagre-representa ng corrupt na religious system that infiltrated the church. So ito po yung nagpasok or talagang pinasok ang iglesia. Si Jezebel dito ay sumasagisag sa isang tiwaling sistema na kung saan ay sumira sa iglesia at nag-akay sa marami sa espiritual na idolatria. So yun mga kapatid, mayroon pong spiritual idolatry na nangyari po sa kasaysayan ng Tiatira. At makikita natin mamaya kung kailan po ito nangyari. Ano po? Alam natin na yung Ipeso, okay, balikan po natin yung Ipeso ay nagpisa po 31 up to 100. Ano? And then yung Smyrna ay from uh, 100 to 313. Okay? At nakasama po doon yung 10 years kay Diocletian na kung saan ay nagkaroon po ng mga pag-uusig at pagpatay ng mga martir. So from 313 up to 538, yan po yung Pergamo. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, yung Chatera ay magmula po yan ng 538. Tingnan po natin mamaya, no? So ito po yung sabi rito, this mirrors a compromise of the Christian church with paganism. So this is actually the time of the pagans na kung saan pumasok po sa iglesia ang paganong pagturo. Ito nakasama na po rito mga kapatid yung mga pag-worship sa mga images, veneration of images, mga kapatid. So these are actually during the Dark Ages, yung Chatera. Okay? So, sa New Testament ay makita po natin na yung span of years ng kasaysayan ay medyo tumagal po ito, no? 1,260 years na kung saan ay nagkaroon po ng Dark Ages. Na ito po yung characterized by the power na kung saan ay nandun po yung kapangyarihan ng papacy. Okay? So, judgment. Ano pong judgment dito? Na may mensahe po para sa judgment. God gave Jezebel time to repent. Mayroon din po siyang allotted time na kung saan ay magkaroon ng pagrepent o pagsisisi. Ngunit walang pagsisisi, no? But she refused dahil sa pamagitan po yan ng mga reformatory movements na kung saan ay bumangon. Katulad po kay Martin Luther. Si Martin Luther, that was actually 1500s, na he started with Reformation. Actually, mayroon pa pong sila John Wycliffe, okay, the Star of Reformation, at iba pang mga reformist na kung saan na ito po yung pangungusap or kaparaanan ng Panginoon na nangusap at magkaroon po ng time para magrepent po yung papacy. So, si Jezebel po dito ay nagre-representa sa false system which is papacy.
Okay, tingnan po natin man actually doon sa kwan po natin sa pagpapatuloy po controversy. Sa controversy on the seven churches ay atin din po madiscuss yan. Okay? Because we are just dealing with this introductions or what are the significance of these messages. Ano po ang pagka-importante nito sa atin ngayon. So it will be tackled during the study on the controversy on the seven churches. Nandito po ay ating mapapansin na there is a spiritual darkness in this time na kung saan ay magkaroon din po ng destruction of the apostate system. Sabi nga po rito sa verse 23, I am he which searcheth the reins and the hearts, and I will give unto every one of you according to your work. So there is actually yung tinatawag natin na karampatang hatol ng Panginoon para sa mga gumagawa po ng pagdudusta at pagdudungis sa pangalan po ng ating Panginoon. Kaya binigyan ng Diyos si Jezebel ng kapanahunan, okay, panahon upang magsisi, ngunit siya ay tumanggi. Ang hatol ay ipapataw sa kanya at sa kanyang mga anak. So there is actually the judgment na mangyari po sa kanila na sumisimbolo sa pagkawasak ng apostatang sistema. Dahil mayroon pong propesya na kung saan ay mawawasak po ito, mga kapatid. So there will be a destruction of the darkness. May hantungan. Dahil sa prophecy po, mga kapatid, sabi doon, 1260 years where this power, actually kasama po ito sa prophecy sa Daniel chapter 7, yung little horn. So itong Tiaterang Church ay connected po siya sa kasaysayan na nag-extend po sa kapanahunan ng Dark Ages. Bagamat itong Tiatera, mga kapatid, ay nangyari sa kapanahunan po ng mga apostol. Okay? Kaya nga nabasa natin kanina doon sa ating prayer thought that Lydia, one of the hearers who believed Paul when he preaches, and they been baptized. Na sila po ay nabaptize na taga-Tiatera. Okay, so it was actually a literal event na nangyari po sa kasaysayan. Kaya nga po si John, the Revelator, ay sumulat po ng letter para sa kanila. Pero itong letter na ito ay hindi lamang applicable sa kanila because it extend toward the time of the Dark Ages. Na ito po ay 538. So it means that it was repeated. Okay? So this is the second application or tinatawag natin, mga kapatid, na historical application of the letter that was sent by John to the seven churches dito po sa Tiatera. Ngunit ano po ang pakinabang nito sa atin bilang Seventh-day Adventist ngayon? Okay, kaya nga po pinag-aralan po natin na there is another application. Ang una kanina po, mga kapatid, actually na pag-aralan natin, literal application. Pangalawa, historical application. And then, pangatlo po, mga kapatid, yung universal application. Yan po yung connection ng Seventh-day Adventist to the counsel or to the message of the Tiatera, na ilan sa atin could also be a subject na kung saan ay nangyari po, mga kapatid, na there is a false prophet or false system na nagaganap po sa ating mga buhay. Okay. Now, what are the promises? Promise to the faithful. Those who reject Jezebel's teachings will be given what? Power over the nations
reigning with Christ. The morning star, which a symbol of Christ's presence and the reward of eternal life. So dito po mga kapatid ay mapapansin natin. Now, there is a promise to those faithful na kung ang sino mang magpatuloy sa pananampalataya at i-reject ang teaching ng pagano at the time and papacy, because Jezebel here representing papacy. Makikita natin yan mga kapatid sa ating pong pag-aaral, the controversy on the seven churches. It will be next week mga kapatid. Ngayon po ay atin pong binigyang pansin yung introduction to the seven churches na kung ano po ang kanilang mga ano pong mensahe ng Diyos na nais niya para malaman po natin. So, sinisiyasat po ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya nga po, sumulat siya ng letter, no, sa mga tiyadera. At hindi lamang yun para sa kanila. Ito pa'y para sa panahon ng Dark Ages. Kaya nga po, yung nangyari po sa kasaysayan, katulad po sa yung role ni Martin Luther, the role of the reformist during the time, na nagkaroon po ng protest against the message of papacy. Na kung saan ay yun po yung po pangungusap ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod. Nasa kapanahunan yon ay sila Martin Luther, sila John Wycliffe, sila po ang nanguna sa reformasyon para maibalik po ang tunay na turo na kung saan ay iyon po yung tinatawag natin na there is actually an opportunity for them to reform or to reject what they are teaching, which are false, mga kapatid. So ang Panginoon po ay nagbigay po sa kanila ng pagkakataon na kung saan ay hindi nga po, nag-refuse nga po, na nagpatuloy po sila na gumawa at sumunod po sa maling katuruan. Ngunit, may mga taong bumangon, katulad po sa mga Lutheran. Si Martin Luther po ay yan po actually ang connected din sa ating pag-aaral po sa Ezekiel chapter 4, that there is the first grain na kung saan ay pinapakain ng Panginoon ang kanyang bayan. Okay? Now, sa kasaysayan po, ito po yung aplikasyon niya. The prophetic significance, ano? Na mayroon pong historical application. Thyatira represents the period when the Papal Church dominated Christianity, introducing false teaching, traditions, and persecution of the faithful. Jezebel's fornication and idolatry symbolize compromise with paganism and the union of state and church. Na kung saan ito po nga po mga kapatid ang nagresulta na yung mga hindi tumanggap po sa doktrina at sa turo ni Jezebel ay pumunta po saan po sila pupunta? Ito po yung mga Waldenses, yung mga Albigenses, at saka yung mga other reformers, dahil during that time mga kapatid ay pini-persecute. Pag mahuli po na ikaw ay labag sa turo po ng iglesia at that time, you will be persecuted. Kaya nga po, God preserved the truth through the Waldensians, the Albigenses, at saka yung mga reformers, mga kapatid, ay they actually preserve the truth. Yan po ay mapag-aralan din po natin sa Daniel chapter 8. Okay? Okay. Now, ayon po sa espiritu ng hula, Jezebel's influence on the church. Ito ngayon mga kapatid ang significance. Anong connection natin
sa mensahe sa mga tiyatera, taga-tiyatera. Sabi po rito, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among the Seventh-day Adventists. Okay? And that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith. Kaya nga po ang Panginoon ay nagdadala po ng mga panibagong mensahe. Okay? Bakit panibagong mensahe mga kapatid? Because it was actually trodden down. Di po ba? Nagkaroon po ng pag-apak-apak o niyurakan ang katuruan sa Biblia. Kaya sabi nga po sa 2 Thessalonians, di po ba? Chapter 2, verse 3. Unless there is a falling away. Kaya ang falling away, mga kapatid, doon po bumaba po yung katotohanan, niyurakan ang katotohanan at lumabas, mga kapatid, yung kapangyarihan ng papacy during the Dark Ages, which actually makes it clear that during these 1260 years where the darkness, the spiritual darkness, mga kapatid, na niyurakan po ang Biblia, ngunit ganun pa man ay ang Panginoon po ay nangusap sa pamagitan po ng mga mensahe. That's why there is a progression of the truth that was actually provided during that time. Nasa kapanahonan po ni Martin Luther, he was the one that brings the grain of the what? The grains of righteousness, na kung sana yun po yung na nagbukas po ng reformatory movement, na kung sana yun po ang basic na pagkain po ng Kristiyano, faith, yung pananampalataya, mga kapatid. So faith is actually the substance of things that are not seen. So yun po yung issue during the time sa Dark Ages, na they are actually introducing indulgence, na you can pay whatever you sin. Kung nagkasala ka, mga kapatid, ay pwede mo lang bayaran o mag-recite ka ng 50 like this. So there are actually, may mga introduce po sila na ito ang gawin mo para mapatawad ka. And that is actually the doctrine of Jezebel. Okay? The false teachings na creep in the church, and even up to this moment, mga kapatid, ay nandyan pa rin. Kaya nga, there is a universal application of the messages on Chatera. Okay? Sabi pa po rito, where this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be disregarded or discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. Ito po, mga kapatid, at prediction. It was predicted by Ellen G. White that there will be a time that our church will be going into a situation where there are new established doctrines, books. Kaya nga po ito yung nag-creep in sa ating church ngayon, na kung atin pong tingnan, mga kapatid, ng katuruan ng Biblia ay binago. Katulad po sa isang halimbawa lang, mga kapatid, na akin pong ibibigay na klaro, sa katuruan po natin sa Daniel 2.
Ang Daniel 2, mga kapatid, ang original na teaching po natin dyan, ayon po sa sinulatan ni Uriah Smith, Thoughts on Daniel and Revelation. Ang unang sulat po dyan na yung stone is actually the kingdom of Christ. It is Christ's kingdom, not the second coming. The second coming was actually introduced in 1944. Kaya isa po ito sa mga katuruan na noong aking pong napag-aralan, I went to IAS just to recover the books of Uriah Smith. And I found out that 3 books of Uriah Smith, the original books, mention that the stone actually is what? Is Christ's kingdom. But when you go to the new edition, patay na po si Uriah Smith, that was actually 1944, that there is actually a change in the teaching. That the stone, they actually said that the stone is Christ, second coming. So, yun po mga kapatid, yung isa sa mga nakita ko po. That's why we need to study. That there are some false teachings that intrude even our church. Kaya nga po dapat atin pong usisain, investigate, so that you will see that tama. Okay? Kasi nangyari mga kapatid na I preach about Daniel 2 in my crusades in the Philippines. During my crusades, the second subject is about second coming. And I use Daniel 2 to declare that it is the prophecy about the second coming of Christ. But when you check, go back to the scripture, go back to the Bible, Daniel chapter 2 verse 45, ang sabi po doon, the stone was cut out of the mountain. Cut out of the mountain. And I've checked the Hebrew word for cut out. It's actually gizar. Gizar means quarry, to quarry. And it was actually quarried from the mountain. And what's mountain in Bible prophecy? According to Daniel, because Daniel has written that prophecy, then we need to ask Daniel about it. What is mountain in the Bible? In prophecy. Daniel chapter 9 verse 16 and 20 says that Daniel is praying in behalf of the sins of God's people, the holy mountain. So, the mountain is God's people. And there's no other people on earth today that claims to be God's people, the Seventh-day Adventists. And we believe that we as Seventh-day Adventists are the true church. Tayo po ang tunay na iglesia. Ngunit, ang kalagayan po natin mga kapatid ay kalunos-lunos. Bakit po? Hindi natin alam na tayo pala ay poor, miserable, naked. Kaya nga po mayroon siyang counsel. Yan po yung ating mapag-aralan actually as we go on. So dito po sa Thyatira, there are some introduction of false teaching na tinanggap sa kapanahunan ng Dark Ages. Ngunit yung mga nag-reject ng teachings ni Jezebel representing the false teaching or system of religion, ay pumunta po sila sa bundok. Okay? Waldenses, yun po mga kapatid, to preserve the truth. And it was actually preserved, mga kapatid. Kaya nga po, mayroon din mga tao hanggang ngayon na nangingilin po ng araw ng Sabat because during the time, it was actually preserved in the Waldenses. Okay? Sabi rito, the founders of this system would go into cities and do a wonderful work.
The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed. They would place their dependence on human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. Kaya ito mga kapatid, the introduction of false teachings are actually, they are dependent on men, but not on God. Kaya nawalan po ang kanilang pagkilala sa tunay na salita ng Diyos. So they are changing the teaching. So modern day Jezebel represents false doctrines. Kaya nga po ang mga false doctrine po ay nagre-representa kay Jezebel entering the church. So once the church entertain the false doctrine, then they are like the Thyatira, that they are actually accepting the false teaching. Kaya marami po sa ating iglesia na accepting those. There are some mga kapatid na pagsabihin natin na they are actually accepting Jesus. And that's actually a deception, because no one can accept, because yes, they may accept, but it could not be sure or true. Yun po yung personal. It's a personal. It is only an individual na hindi po accepted by the Lord, because even whatever you do, no, na kung saan ay alam po natin mga kapatid na the things that men did, kung ano pong nagagawa niya mga kapatid, ay walang saysay. Bakit po? Dahil tayo po ay patay in the sight of God. We are spiritually dead. Ngunit ang kabutihan po na nagaganap sa ating mga buhay, purihin ang Panginoon dahil po siya ang gumagawa niyan sa atin. So it is actually God's righteousness that is seen in us. Kasi walang ibang mabuti mga kapatid. Ayon doon sa sinabi ng mayaman, yung mayamang kabataan, sabi niya po kay Panginoong Jesus, good teacher, good master. Sabi ni Kristo, sino ba ang mabuti? Walang iba kundi ang Diyos. So ibig sabihin, that is an acknowledgement that Jesus is God. Kasi tinawag niya si Kristo na good. So walang ibang good maliban ng Diyos. So ang Diyos po ang gumagawa ng kabutihan sa ating mga buhay. So it is God's righteousness that it's actually excel in our lives. It is the work of God. Kasi ang ating kalagayan mga kapatid, we are sinners. Unless we accept, acknowledge, recognize that we are sinners, there is no solution for us. Katulad po sa Laodicean, they profess that they know the truth, but yet the Lord knows that they are miserable, naked, at wala pong pag-asa. Ngunit binigyan po sila ng pag-asa ng Panginoon. So ang nagbibigay po ng hope sa tao ay ang Diyos. Sabi pa po rito, this is God's call for a faithful remnant. So ang Panginoon po mismo ang tumatawag, kasi He is actually the one that make a solution for the problem of men. Una pa yan ay pinahayag po yan sa paradise, sa paraiso, sa panahon po ng pagkasala ni Adan ni Eva. Ang nag-initiate po mga kapatid na maligtas ang tao ay ang Diyos. So in the vision of the night, representations passed before me of a great reformatory movement. There will be a great reformatory movement among God's people.
Many were praising God. The sick were healed, and other miracles were wrought. A spirit of intercession was seen. Ang tanong mga kapatid, nangyayari na po ba ito? Kung hindi pa mga kapatid, it means that it is still expected. Okay? A spirit of intercession was seen, even as was manifested before the great day of Pentecost. So kung nangyari po yun sa panahon ng Pentecost, it was expected that it will happen again. That's why there is an expectation of the second Pentecostal power na ito po ay mangyayari once ang church ay ma-purify. So kaya nga po sabi rito, hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the Word of God. Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit, and a spirit of genuine conversion was manifest. Mga kapatid, kung hindi pa po natin naranasan ito ngayon, ay karamihan po sa atin ngayon ay busy. Yan po yung mga pag-aralan natin sa sunod na na mga pag-aaral. There is a controversy na nangyayari po sa pitong iglesia. Yan po yung mga pag-aaralan natin next week. Okay. On every side, doors were thrown open to the proclamation of the truth. Nangyari mga kapatid, na there are closed doors. Now, once you are presenting the truth, others will close the door for you. The world seemed to be lightened with the heavenly influence. Totoo po mangyayari mga kapatid, na the earth will be lightened with God's glory. This is during the loud cry. Sa ngayon mga kapatid, is not yet happening. Hindi pa po na nangyayari. No? Great blessings were received by the true and humble people of God. I heard voices of thanksgiving and praises, and there seemed to be a reformation such as we witnessed in 1844. So kung ano pong mangyari mga kapatid noong 1844 ay mangyayari mga kapatid na there are people who are transformed by the grace of God. The truth is soon to triumph gloriously. Ito na po yung tinatawag natin na the introduction of the kingdom of glory when the earth will be lightened with God's glory. At mababasa po natin yan, Isaiah chapter 66 verse 19 and 20. That those who are escaped will be sent to all nations, and the Gentiles shall see the glory of God. Yan po mga kapatid na mangyayari, because those brethren who are still outside will be brought into a clean vessel. And clean vessel dito mga kapatid is representing the kingdom of glory, where it will actually a preparation for the second coming of Christ. Because unless God's people will be glorified, they cannot see Jesus face to face because they will be consumed. The coming of Jesus Christ is glorious. That if you have sin, little sin, mga kapatid, you will be consumed. Talagang matutupo ka because you cannot see and you cannot gaze the glorious second coming of Christ. Kaya sabi po rito, the truth is soon to triumph gloriously, and all who now choose to be laborers together with God will triumph with it. So those who stand firm will reign with Christ. Ito po yung promise ng Panginoon sa mga taong nag-overcome. Yun po yung mensahe sa Thyatira. That they will reign with Christ. Na kung saan ay standing firm. Paano po paano po tayo tatayo firm, firm mga kapatid. So there are tests. Kaya nga po sabi ng Panginoon, buy of me gold tried in the fire. So our faith
our love will be tested. And so that is actually a part of the application of those people who will be standing and overcome the challenge. Yung hamon na mayroon pong mga false introduction of theories na nangyari, mga kapatid. Kasi may mga teorya na minsan ay lifeless. Wala pong buhay. No? Lifeless. Na kung saan ay si Kristo ay wala. Maliban lamang, mga kapatid, na si Kristo ay nandyan, ay magtatagumpay po ang iglesia. Ano po? Ang sabi pa po rito, Jezebel represents an apostate religious system. The name Jezebel, applied figuratively, must denote a class of false teachers within the church, leading God's servants into sin. Kaya dito sa ating church, mga kapatid, ay meron din po, mga kapatid. Kaya nga po universal application na tinuturo po yan para maliwanag po sa atin na hindi tayo mas ma-deceive ng kaaway. Na there are angels of light in a church that will lead God's people into sin. Kaya mawala po siya. Kaya doon dyan sa iglesia, mga kapatid, yung tinatawag natin yuning, yung pag-cut out. The quarry is happening in a mountain. Once you are actually establishing a temple, sa panahon po ni King Solomon, nagka-quarry po sila sa mountain. Hindi po sa lugar na itatayo yung templo. So once the quarry is finished, then those stone that was actually cut and hewn and polished, it will be brought to the place where the temple will be established. And that's actually when God's kingdom will be established. That is a literal kingdom. That His people will be brought into the center of the earth, which is Jerusalem. Kaya nga po, very, very significant ang pag-aaral po dito na kung sana'y kilalanin natin itong si Jezebel that actually representing a false teachers. The false teachers that leading people away from the truth. So Jezebel influenced Israel during that time. And this time, if we have not learned the lesson from them, then we are also be deceived. False teachings today deceive many, and few are alarmed. There are a lot of sleeping people because the one that is preaching is also sleeping. So sleeping preacher preaching sleeping people. Kaya, mga kapatid, this is a very important lessons that we need to consider. God's judgment on apostate system. Mayroon pong karampatang hatol ang Diyos dyan. Okay? The message to Thyatira brings into focus the departure from truth and the consequence of rejecting God's appeal. Once the truth is presented, nag-appeal po ang Panginoon. Pero pag ang tao ay hindi po tumanggap, mga kapatid, yun po ay they are rejecting Jesus Christ. That is actually Jesus is coming as a thief in the night. They don't know that Jesus already come to them. Dahil hindi po natin yan makompare sa second coming. Ang second coming po ay visible. Based on our doctrine, okay, all eyes, according to Revelation chapter 1 verse 7, all eyes shall see Him. Lahat po ng mata ay makakita sa Kanya. So therefore, the coming as a thief is not. Okay? So, yung coming as a thief is actually an invisible. Katulad din po yan ng kamatayan. Pag namatay ka po ay wala na. So, you are caught into surprise. And whatever you live on
this earth, you will be judged according to what you do. Okay? So, doon po yung hatol ng Panginoon na kung saan ay we need, as life is going on, ay nandyan pa po ang Panginoon. We need to ask the Lord. We need to seek and submit our will to God. Acknowledge that we are nothing. Dahil kung na-acknowledge po natin na tayo wala, then He is offering us something. And when we ask for that something, He will give us everything. Ayan po mga kapatid. So the reward to the faithful, ano po ang reward? To him will I give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron. This clearly shows that the overcomers will be given authority in Christ's future kingdom. Kaya mga kapatid, yung application of the messages of the seven churches are actually confined to his last people. Ang kanyang bayan in these last days, mga kapatid, overcome all of the challenges na nangyari po sa seven churches. A complete restoration, a complete transformation na ang buhay po ng kanyang bayan at that time are characterized by na kung ano po ang binigay ng Panginoon ng mga mensahe sa kanyang iglesia. So those who remain faithful will reign with Christ in His kingdom. Sa panahon po ng Tiyatira, literal na Tiyatira, ay hindi nangyari po yun. Ano? At sa kapanahon pa po ng Dark Ages, hindi rin po nangyari. Kaya this will happen, mga kapatid. Yung promise na ito is connected with the Seventh-day Adventists. The last people on earth that will finish the gospel, the 144,000. Yun po mga kapatid, yung connection na bakit pinag-aaralan po natin itong seven churches. Okay, ano pong makukuha nating leksyon dito? The key takeaways ang makukuha po natin sa leksyon na ito sa ating pag-aaral. Thyatira represents the church during the Dark Ages, dominated by spiritual corruption, the Dark Ages. Jezebel symbolizes a false religious system that led many into apostasy. That even at the time, even in our time, there are still false teachers that creeps the church and led many to reject the truth. Kaya mga kapatid, kung atin pong naunawaan ito, then we will remember we need to repent. We need to be faithful. God rebukes compromise and warns of severe judgment for unrepentant sinners. Kaya they will actually be judged, mga kapatid. Mayroong paghuhukom ang Panginoon na napapataw po sa mga unfaithful. A faithful remnant remains, and Christ promises power and eternal life to those who overcome. Kaya ang sino mang maka-overcome, mga kapatid, will reign with Jesus. Okay, reflection po natin. Are we tolerating modern day Jezebels? Atin po bang baka sa ating kalagitnaan po, mga kapatid, ay we compromise false teachings that corrupt God's truth? Kahit anong mga turo na mali that corrupts the truth is actually representing Jezebel. Kaya nga po, tingnan natin, we need to consider our ways and ask the Lord to guide us. Okay? Are we standing firm in the truth even when pressured by the world? Minsan, mga kapatid, ay talagang kailangan pong tumayo ka. Hindi ka tatayo nag-iisa, mga kapatid, because Christ is with you. Christ will be our mighty Michael. Yan po yung sinabi sa
Daniel chapter 12, verse 1. Michael will stand for his people, and that will be a trouble such as never was since there was a nation when he established his kingdom. Magtatayo po siya ng kanyang kaharian, kaya nga po there is a quarry in the church today. And when the quarry finish, then the stone will what? Sabi roon sa verse 44, in the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom that will never be destroyed. So God's people in these last days will never be destroyed. Hindi na sila mamamatay. They are actually ready for translation. They will experience eternal life. They will have the crown of life na na-promise po sa mga taga-Epeso. Okay? Sa mga taga-Smyrna na kung saan ay they lose their lives and so they have the authority over life na hindi na po sila mamatayin. He that an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Ito po mga kapatid yung mga reflection natin na kung saan ay nais ng Panginoon natin pong maunawaan. So if you have any reaction uh, or you can reflect on our study today, then you can do so. Okay? Welcome po, Brother Sam. Uh, Brother Brother Marshall, Sister Susan, Sister Nora, and Sister Marian. Mayroon po ba kayong reflection or reaction sa ating message today? Ano lang muna, uunahin ko ha, hindi ko alam kung reflection ba to. Apo. Kung magbabasa lang sana ang mga brethren, kasi binuksan ko tong Prophets and Kings natin eh. Sinabi dito, kung magbabasa lang sila, no? At yung bang iisipin nila, sinabi dito, yung sinabi mong bato, Apo. sinabi dito, mao ang gingharian ni Kristo nga girepresentahan sa bato nga nahimong usa ka dako nga bukid ug nakapuno sa tubok yuta. Klaro no? Oo. Dili gyud hindi ambot sa Tagalog oy. Dili gyud itugot sa Ginoo nga ang kamatuoran matabunan kung Amen. magbasa. Opo. Tapos may itatanong ako, Brother Glenn, Opo. sa ngayon, yung Pastor's Day, Women's Day celebration, kahit yung ordination, ano yan? Yan po yung mga introduction of false false teachings ano. Kahit yung ordinations of women, wala pong ordination na of women in the Bible. At yan po isa sa mga introduction of false theories and mga teaching po na ito po ang nagpapahina din sa iglesia kasi maging kwan po yan issue na magbabanggaan po yung mga kapatiran so there will be a disunited people of God na kung sana introduction of error na nangyayari po sa iglesia. Kasi nung last Sabbath, sumama ako sa mga kapatiran, nag-ordain sila sa mga diakonisa, mga elders natin. Pero yung message niya ba, di pamati na ako. Parang wala lang yung bang, hindi, ambot lang ha, basin o makasa na lang po siguro ko kay nagbantay naman hinuon ko, sorry na lang yun lang, yun lang. Yun lang po yung actually na reaction nyo po and napapansin nyo po and you are just expressing what you see, ano? At ang Okay. Panginoon po ay nakakaalam ng ating mga motibo na we are not actually here to attack or to criticize our church but this is actually the reality that we need to understand na nangyayari po sa ating iglesia. We love the church Okay. and we are still here to help the church. Na yan po yung talagang mensahe natin mga kapatid. Kaya ang mensahe po sa Hosea chapter 1 and 2, plead with the mother. Kaya nga po hindi tayo nakipaglaban sa iglesia, kundi tayo po ay nakikiusap or tinatawag pleading, pleading with the church na sana pansinin po ang mensahe na ito po ay magpapataas actually. Actually, mayroon po akong naka-chat ba na sinabi niya mga kapatid na
You should go back to the church. Sabi ko naman, how can I go back to the church when in fact I am not living? Hindi po Oo. ako babalik, kaya hindi naman ako umalis. Oh. Hindi ako umalis in the sense that nandito po ako. Nagmimensahe sa ating mga church members. Pero ang nangyari po kasi, they want you to go out because you are no longer teaching what they want to hear. Hindi nila gusto yung mga marinig yung mga mensahe na hindi nila tinuturo. So ibig sabihin, they are actually accusing or they are telling us that we are telling the false teaching. Okay? Ngunit ganun pa man mga kapatid, yan naman talaga ang sa prophecy. That those who will teach the truth will be considered false. Okay? Any more? Sino po ang may reaction? Sister Susan? Sige po. Magandang Hello. hapon po. Magandang hapon po. Yun po palang Jezebel. Apo. Jezebel po pala ay false teaching. Ang Apo. ibig sabihin noon ay kung ang SDA po ay nakorrupt ang Word of God, ay gayon din po ang mga Protestant world. Yes. Kaya sige po, Pastor, pakipaliwanag po ng kasi meron pong nakikinig sa atin. Yes po, alam niyo po mga kapatid, yung the corruption of the church is through the introduction. Mayroon po silang ini-introduce na mga maling katuruan. Katulad po sa ibang mga reliyon, ibang mga sekta. Katulad po yan na once you're saved, always saved. Sa Biblia mga kapatid, may tatlong estado ng ating kaligtasan. Yun dapat po ang ituturo na once yes, nanampalataya tayo, we enter into a relationship through biyaya, sa pamagitan po ng biyaya. Ngunit sa presenting buhay po natin may struggle. Kaya nga po mayroong paghuhukom. Kung tayo ba ay tumayo ng matatag o hindi. Kung nabuwal ka, ay hindi, kung hindi ka na nakabangon, ay talagang bagsak ka. So ibig sabihin, you forfeit the salvation that God offers. Na kung saan ay binigyan ka niya ng karapatan na pumasok sa karian niya sa pamagitan ng biyaya. Pero hindi ka sumunod. Lumabag ka. Bumalik ka doon sa labagista. Naglabag ka sa utos niya. Yun po yung introduction of false teaching na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Na tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Kung nasa ilalim ka ng biyaya, ay dapat sumunod ka ng kautusan. Bakit po mga kapatid? Because once you are going back to violate the law, then the grace that had been given to you will be forfeited dahil you are violators. Nag-violate ka ng kautusan ng Panginoon. At yun po yung karakter ni Kristo. Kasi sabi ni Kristo, if you love me, my commandments. So, kung mahal mo ang Panginoon, di sumunod. At yung pagsunod mga kapatid, ay kaya po yan ng taong na kay Kristo. Because Christ actually gives power to overcome. Yan po mga kapatid yung ating paniniwala sa ayon po sa Biblia na kung saan ay ang ating kaligtasan ay nasa kay Kristo. Biyaya po yan. Ngunit sa ating buhay po ay mananatili na tayo'y naging tapat sa Kanya. Kaya nga po ang freedom of choice, mayroon pong tinatawag natin, hindi tayo pinipilit. Katulad po sa ibang sabi nila ay pag na-predestine ka ng Panginoon, kuwan ka na, robot ka na hindi ka na makapili ng ganito, ganyan. Ang Panginoon po mga kapatid, hindi nakikialam doon sa choice natin. Okay? The freedom, binigay niya po yun sa atin. And once nakarinig po tayo, there is a power, the words of God. Yan po ay life and spirit. Dahil ang atin pong likas, patay. So binubuhay yan ng salita ng Panginoon.
doon po nagkakaroon ng kalakasan ng tao na makapili siya ng tama. Kasi kung patay ka, hindi ka talaga makapili ng tama doon. Patay ka spiritual eh. Kaya nga po ang salita ng Panginoon ang siyang nagpapakamanal, Juan 17:17. Juan 16 sa Santay 61 hanggang 63. Oh, na kung saan ay yan po mga kapatid yung the word of God is life and spirit. It quickeneth the soul. Yan po mga kapatid yung pagtitiwala sa Diyos na siya lamang ang siyang nag-recreate. Mayroon pong tinatawag na recreation. Nilalalang tayo muli ng Panginoon. Kaya mayroon pong born again experience. Yung born again experience ay dapat po ay lumago ka rin. Ano? Nakaranas ka ng born again, you must grow in grace ah, from glory to glory. Kaya nga po nagkaroon po ng yung the ultimate destiny, yung talagang sukdulan na magkaroon po ng glorification, the third phase of our salvation. Okay? Any Okay. more po mga kapatid? Brother, Sige, Pastor. Pastor, Brother Marshall, sige po. Brother Michelle. Iba naman po sa akin, Pastor, kasi alam niyo po, parang napakaswerte ko na naibigay sa akin ng ganitong katotohanan mula noong December na hanggang ngayon ay napapabilib ako po na ang mga ganitong katotohanan ay lalo tungkol doon sa Stone Kingdom at saka doon sa dito sa pitong iglesia at sa mga yung ibang mga topic mo na tungkol sa katotohanan na parang naisip ko na buti na lang na parang inisip ko kung anong hindi ko alam ang gagawin ko sa simbahan ngayon at saka kasi inisip ko na kung gusto kong i-share ang mga ito sa aking Facebook at saka mga kaibigan, yung mga mensahe mo, parang not worthy naman ang tingin ko sa akin kasi sa akin sa amin dito sa iglesia namin dito ang palagay ko ang tingin nila sa akin ay parang ah, anong tawag sa mahina ang pananampalataya kaya nga kasi nga siparin din ako sa pamilya tapos marami akong naging karanasan sugal at saka iba noon sa buhay ko ngayon ay parang ako pa ang nakarinig dito ng katotohanan na sa akin naman gusto kong i-share kaya lang nagdadalawang isip ako kasi lalo silang madidiscourage sa akin at saka doon sa kalagayan ko sa aking pananampalataya ay inisip ko na ito naman talaga ang magandang aking magbibigay sa akin ng lakas ng pananampalataya. Kaya lang napapansin ko na parang wala, hindi ko magawa at saka kahit gusto kong i-share kasi gusto kong lumakas sa pananampalataya ay ang pag-share ko. Kaya lang nagdadalawang isip ako na lalong madi-discourage yung mga yung mga Seventh-day Adventist na na makapansin doon sa mga na-share ko na mensahe mo. Ay yun nga, parang at saka parang hindi ako worthy na magbigay, mag-share ng mga ganito. Kaya lang hindi naman ako pwedeng hindi mag-share kasi parang yun ang pag-asa ko para lumakas ang pananampalataya ay yung masabi yung katotohanan ng mga nanggaling sa'yo, napapabilib nga ako doon sa mga yung sa mensahe mo ngayon at saka sa nakaraan ay talagang siya ang napapansin ko yung katotohanan na mangyayari sa past, present at saka ay past, future at saka present na kalagayan ng iglesia. Ano kayang pa-consider lang ako sa iyo, Pastor? Yeah, tama naman po yun ang karanasan ni Brother Marshall. Ah,
At yun po ang kailangan ng Panginoon actually, na we need to acknowledge that wala tayong kakayanan. Ayan, nandyan na po sa iyo yan, na wala kang kakayanan. So ibig sabihin na nagtitiwala ka lamang sa Panginoon kung anong magagawa sa pamagitan mo. Bagamat yung kalagayan mo ngayon sa mata ng tao, sa mata ng mga kaibigan mo, sa mata ng mga kaiglesia, ay hindi ganun kaganda dahil yung buhay. Ngunit itong mensaheng ito magpapalakas sa iyo. Bakit po? Dahil nandyan po yung kasiguruhan eh. Nandun po yung liwanag na bagamat ikaw ay nagkamali noon, nagkasala ka, ang kukulang, pero let God works in your life. Kasi ang Panginoon naman talagang tumawag sa iyo. Hindi po yung sino ba mag-akala na makarinig ka nito. Hindi po ba? So yun po yung Oo, acknowledgement mo. Pasalamat ka lamang talaga sa Panginoon. Panginoon, salamat talaga na nakarinig ako dito kasi kung hindi ay parang wala nang kahulugan yung buhay ko kasi yung buhay ko dati parang ganun-ganun na lang. Paulit-ulit lang yun. Pero nung narinig po natin itong ating mensahe, ito po yung actually nagbibigay sa atin ng lakas na mananampalataya at magtiwala sa Diyos. Dahil siya po ang nakakaalam ng ating buhay. Kaya't wag lang tayo magtiwala sa ating sarili because that is actually deception of Satan. Na God wants that our lives will be actually hawak ng Panginoon. Ano? Brother Sam, nagbukas na ng camera si Brother Sam. Nakamute po kayo. Ayan. Tinitingnan ko yun kung nasaan ako, hindi ko makita eh. Pag pindot ko Ah, na lumabas. Travel ako pa Bicol ngayon. Kahoy aha. na, kikinig lang. Yeah, maganda yung kay Fred Marshall eh. Opo. Actually, tama naman na magkaroon ng burden para sa church. Opo. Pero ang tama, magkaroon ng burden sa mga taong tinawag ng Panginoon sa loob ng church. Mhm. Kasi alam natin, sa loob ng church, mas marami ang mga tinawag ng kaaway kaysa tinawag ng Panginoon. Mm. Ang purpose para yung mga tinatawag ng Panginoon, totoong tinatawag ng Panginoon, ay dalhin sa kamatayan ng nakararaming mga tao sa church. Yan ang nakalagay sa salita ng Panginoon. Ikalawa, tama yung magkaroon ng burden. Tama yun. Ikalawa, hindi ito burden natin, kundi burden ng Panginoon para dun sa mga tinatawag niya bilang kanyang mga anak sa loob ng church. Ang sa atin, lumapit sa Diyos na siyang simula ng lahat ng mabubuting bagay, simula ng buhay, at siyang nagtatapos ng lahat ng mabubuting bagay para sa kanyang kaharian. Siya yung gagawa. Ang magiging question, ano yung magiging papel natin? Mm. Actually, tayo yung magiging mouthpiece o tagapagsalita ng Panginoon. Kasi ang biblical principle, paano yung mga taong yun magkakaroon ng tamang pananampalataya kung hindi sila nakakarinig? Paano naman sila makakarinig kung wala nagbabahagi sa kanila? Mm. Paano naman magbabahagi kung hindi siya isinusugo ng Panginoon? So doon tayo pumapasok. Pag tayo'y isinusugo ng Panginoon, parating, naku, walang kahirap-hirap. Matatagpuan na lang natin, kausap natin yung tao, kausap natin ito, nagbabahagi tayo. And yet, ang kapurihan parati sa Panginoon, yun yung isang bagay. And gusto ko munang dalhin dun sa katotohanan na bakit kaya, ano kaya ang ibig sabihin ng patay spiritually? Kasi pwede tayong makinig ng salita ng Diyos, pwede tayong magpahayag, pwede tayong magkaroon ng burden sa pagbabahagi ng magagandang mga katuruan, pwede tayong ah, nabibigatan na makita natin kasama sa church o pamilya. Pwede yun. Kaya lang, dapat munang maging malinaw sa atin, tayo ba'y nakaalis na mula sa pagiging patay spiritually? Kasi pag hindi maunawaan yun, sayang, nandun lang tayo o hindi natin nakikita yung ano bang ating pinagmumulan at ano saan ba tayo patutungo. Ang isang taong patay spiritually, parang inire-relate sa patay physically.
Patay physically, patay. Kahit tampalin mo, kahit buhusan ng tubig na malamig, wala. Wala lang reaksyon, wala lang sa kanya. Patay eh. Pero merong kaibahan yung patay spiritually sa taong buhay physically. Ang taong buhay physically, meron siyang pagpapasya, may pag-iisip, meron damdamin, at pwede niya malaman ang tama at mali kasi siya moral being. Pero yung taong buhay physically pero patay spiritually, wala siyang, ang description sa Bible ng patay spiritually, siya ay walang relasyon sa Diyos. Amen. Siya ay nakadiliman. Hindi siya naghahanap kahit ano pa man ng mga bagay patungkol sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang taong patay spiritually, buhay physically, pwede mag-decide, pwede mag-isip, pwede mabubuting bagay. And yet, ang kanyang tatay si Satanas. Yun ang nakalagay sa Bible. Patay siya spiritually, hindi siya kailanman nakakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Wala siyang kakayanang maunawaan yun. Pero physically, bilang tao, pwede niyang malaman, oo nga, ang ganda nito. Sana ako'y mapunta rito sa ganitong bagay. Pero patay siya spiritually. So para magkaroon ng buhay spiritual, mula sa pagiging anak ni Satanas, dapat kang maging anak ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Kaya ang sabi sa Biblia, born anew o born again. Anak ka ni Satanas kahapon, ngayon anak ka ng Panginoon. Nasa kadiliman ka, ngayon nasa liwanag ka. Hindi ka nakakaunawa, ngayon unti-unti nakakaunawa ka. Amen. Sa physical, yung mata ng isang sanggol, kaanak lang, pikit pa siya. Maaari magmulat yung mata ng sanggol, nakikita niya nakapalibot, wala siyang maunawaan. Pero buhay na siya. Ganun din sa isang taong ipinapanganak na mag-uli spiritually. Hindi niya mauunawaan ito. Naghahanap siya. Ang gagaganda naman ito. Pagmulat ng sanggol ng kanyang mata, nakikita niya unti-unti nakakaunawa. Nakikita niya yung ganyang papa, nakikita ng kanyang mama. Nagsasimula siya magsalita. In the spirit, ganun din. Pero hindi mararanasan ang mga kahangang bagay na mauunawaan kapag nagkaroon ka ng buhay spiritual kung hindi ka na muna lumalakas sa buhay spiritual. Mula sa pagiging sanggol, kinakailangan lumakas, lumago, makaunawa. So babalik sa katanungan, ano yung patay spiritual at paano ka makakaalis doon? Uulitin ko, patay spiritually, walang kaugnayan sa Diyos. Amen. Pero alam niya yung Diyos na babasa niya, naririnig niya, may mga testimonya ang mga tao, wala siyang kaugnayan. Tapos nasa kadiliman, hindi nakakaunawa. Tapos wala siyang relasyon sa Diyos, Ama na lumikha sa kanya. Kasi ang relasyon niya, ayon sa Biblia, si Satanas, ang Diablo, ang kanyang tatay. So, para magkaroon ng buhay spiritual, kinakailangan ipanganak na mag-uli. Yan ang nakalagay sa Bible. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang question, paano ka maboborn again? Paano ka magkakaroon relasyon sa kay Satanas na tatay, Diablo ang iyong tatay, mapupunta ka sa Diyos Ama na yung magiging Father in Heaven. Yun ang question, paano mangyayari sa ito? Doon pumapasok yung sinasabi na pinag-uusapan natin. Pagbasa mo ng Biblia, kung ikaw ay isa sa tinawag ng Diyos, magkakaroon ng conviction sa heart. Oo nga, ano? Paano kaya ito? So magkatanong, dumarating ang mga bulaang tagapagturo, hindi, tanggapin mo yan. Nandiyan kasi, manampalataya ka lang. Pag nanampalataya ka, tapos lumapit ka, magpasakop ka, tanggapin mo, maging anak ka ng Diyos. Seemingly parang tama, pero kasinungalingan ng kaaway. Paano makakatanggap ang patay? Kaya bang tumanggap ng patay? Kunin isang bagay, ilagay sa kanya? Hindi. Patay nga siya. Anong ginagawa ng Panginoon? Kino-convict yung kanyang inner being, yung puso niya, at sa conviction ito, magkakaroon enlightenment. I-enlight siya, pero pagkakaunawa na hindi niya kaya ang mga bagay na ito.
dapat niyang maranasan. Pero dahil sa kakulangan ng kaalaman tama, gumagawang kaaway, hindi, desisyon mo yan. Pag nag-desisyon ka, tanggapin mo ang Panginoon, magiging anak ka na. Nandun na kasi ngalingan, napakanipitan ng pagitan. Sa Biblia, napakanipis ng pagitan ng laman, ng flesh at ng spirit. So paano mangyayari ito? Pag ikaw ay tinatawag ng Panginoon, alam ko si Brad Marshall tinatawag ng Panginoon eh. Kasi nako-convict siya, alam niya tama ito. Yung mga taong ganun, alam mo tinatawag ng Panginoon. So itong bagay na ito, kinakailangang merong conviction. Lalapit ako sa Panginoon. Pero mababasa mo sa Biblia, hanggang doon lang ang kaya mong gawin. Hanggang doon ka lang sa pagsasabing lalapit ako sa Panginoon na hindi natin nalalaman, kinukonvict ka na kaya ka nagsasabi ng gano'n. Yung pagsabi ng lalapit ako sa Panginoon ay resulta ng pag-convict o paghipo sa iyo ng Banal na Espiritu para ipakilala sa iyo na mayroong Diyos kang kailangan sa buhay mo sa pamamagitan ng tapos ng ginawa ng Panginoong Jesus. So, nandun na yung conviction. Tapos paglapit natin, Panginoon, hindi ko po kaya. I-acknowledge natin na kahit ang pagtanggap, hindi mo kaya. Kasi kung kaya mong tanggapin ang Panginoon, meron kang ipagyayabang. Biruin mo, tao na nilikha ng Diyos, tapos patay pa spiritually, sasabihin tatanggapin niya ang Panginoon. Kaya ba ng patay na tumanggap ng isang bagay? Hindi. So paano yung mystery sa bagay na ito? Tatanggap ka sa Panginoon kung ilalagay ng Diyos sa iyong puso ang buhay ng kanyang anak na si Jesus. Saka ka lang makakatanggap. Hindi mo kaya ang bagay na ito. Ang paglipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag ay isang himala. Ang paglipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag ay isang bagay na kailanman hindi kayang gawin ng isang tao. Tayo, hanggang saan tayo? Anong magagawa natin? Ang magagawa natin, aminin natin na Lord, gusto ko pong magkaroon ng relasyon sa inyo. Hindi ko po kaya ang bagay na ito. Hindi ko po kayang lumipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi ko po kaya kayong tanggapin sa pamamagitan ng sarili ko. Pero kayang-kaya niyong ilagay sa akin ang buhay na Jesus. So hanggang doon lang tayo. Yung kasunod nun na siyang himala, Diyos ang gagawa. Diyos ang maglilipat sa iyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Diyos ang gagawa sa iyo para ang citizenship mo ay hindi na citizenship na si Satanas, ang iyong tatay. Kundi ang iyong ama ngayon ay Diyos Ama na gumawa ng lahat ng bagay. Trabaho ng Diyos yun. So paano tayo? Tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Deception ng kaawa eh. Kasi pagdating sa buhay espiritual, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Kasi kung kayang gawin ng tao na ilipat ang sarili niya mula sa kadiliman patungo sa liwanag, kung kaya ng isang tao na alisin ang citizenship niya mula sa pagiging anak si Satanas patungo sa pagiging anak ng Diyos Ama, kung kaya ng isang tao, hindi niya kailangan ng Diyos. Ang tawag doon, kasinungalingan at kayabangan ng tao. So pag inamin niya na Panginoon, alam ko pong ako'y patay spiritually, pero ako'y nagpapasalamat dahil sa oras na ito, biniyayaan ninyo ako ng tamang pagkakaunawa. Ayoko po ng sarili ko. Nais ko po ng buhay ni Jesus. Ilagay po niyo sa akin ang tamang pananampalataya at buhay ni Jesus sa puso ko. Pagsabi, hanggang doon lang tayo. Pag gumawa ang Diyos sa iyo, bigla ma-open ka. Oo nga ano, maghahanap ka ngayon sa Diyos. Maghahanap ka ngayon sa salita niya. Mauuhat, magugutom ka sa katuwiran ng Diyos. Yun, trabaho ng Diyos yun. Hindi tayo gumagawa no. Kasi kung kaya mong gawin na lumipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag, hindi na yun biyaya. Ang tawag doon deception, kadiliman at yabang ng tao. So kinakailangan mo nating maranasan ito. Kasagutan sa tanong ni Brother Marshall, kinakailangan mo ng tunay nating maranasan ang pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos at paghingi na ilagay sa atin ang tamang pananampalataya at ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Yun ay trabaho ng Diyos. Kailanman di natin kayang gawin yun. Yun ang
Paglipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yun ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos Ama. Sa ibang salin, ang tawag doon sa ibang salita, ang tawag sa Biblia, kayo'y magiging anak ng Diyos. Kayo'y muling ipapangnak na maguli. John chapter 1 verse 12, sa sino man tumanggap, hindi tumanggap dahil tinanggap mo, kundi nakatanggap ka dahil iniligay sa iyo. So tumanggap ka dahil iniligay ng Diyos sa iyo. Sa verse 13 ng John chapter 1 verse 13, ito'y hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa ginawa mo, hindi ito dahil sa dugo mo, hindi dahil sa kung ano pa man sa iyo, kundi ito'y ginawa ng Diyos para sa iyo. Pag mararanasan natin ito, saka lang natin maunawaan na hindi masasayang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Mang ginagawa natin, lahat sayang. Walang kabuluhan. Kaya sabi sa Biblia, flesh profits nothing. Walang kabuluhan ang ginagawa ng flesh. Pero ang pag ginawa ng Diyos sa puso mo, sa puso ko ang bagay. Nako, minsan mapataas yung mapaluha ka, mapapasigaw ka na hallelujah. Minsan, bigla Amen. yung katuwa mo ng puso ko, ganung bagay. Amen mga kapatid. Medyo Okay, na-finish maraming natin po. salamat. Amen. Maraming salamat, Brother Sam, sa talagang napakaliwanag na mga mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon para sa atin, ano? So, matutuwa tayo, Brother Marshall, ano, Amen. na ang Panginoon po ang siyang naglalagay para magtagumpay tayo. Kaya ang pupurihin Amen. mo, hindi yung sarili, kundi ang Diyos na naglagay niyan para sa atin. Okay? So, maraming salamat po at sa muli po bukas ay atin pong mapag-aralan ang Sardes, okay? Ah, ay atin po yung tingnan ano sa Salamat ating po. pagpapatuloy po sa prophetic insight. Okay? So for our closing ay tayo po ay manalangin. Okay? Maraming salamat po. Tayo manalangin. Dakila at mamahagin naming Diyos, may-ari namin buhay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga biyaya at karunungan na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At ngayon po, Panginoon, ay sa aming pansamantalang paghiwalay, kami po ay lubos na nagpaanyaya muli na kayo po ang nawa ang siyang mag-ingat sa amin sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na we are still uh, sa lupang ito na kung saan ang aming kaaway ay nagnanais na kami kunin sa inyong mga kamay. Ngunit salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng kapangyarihan sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na siya mag-guide sa amin upang kami ay mag-settle sa katotohanan at hindi po kami matitinag kundi patuloy na ah, kasama ang inyong kapangyarihan na maganap po namin ang inyong kalooban. Amin pong inasahan na ang inyong basbas ang siyang aming maranasan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Okay, maraming Amen. salamat. God bless Salamat po. po sa See you inyo. God tomorrow po. bless. Okay, Amen po. bye-bye. Bye. Bye-bye po.